Sa Baptist Church, Bugo, Cagayan de Oro, Pastor Cesar Bugo. Pastor Cesar, Pastor Ram. Good morning. Okay na rin? Oh, kaya. Okay, good morning. So, once again, nandito na naman ako, no? Dahil paborito ko ang church na to. Dahil gwapo yung pastor nyo, So, salamat sa Ginoo, no? Anyway, maka-intindi man ka Bisaya, di ba? Bisaya, Tagalog, English, no? So, sabi ni Pastor Jonathan sa akin kagabi, na Pastor, di rin sila makabalo din ni Bisaya. Naku nga, ano sa mag-iingon ni mo? Siya nga, makasabot mo Bisaya? Daghan daw dili makayo nga dili. Inakulahi mo ko ng pasabot sa Ilonggo sa sabot. Ay, intindi. Yung tayo may gamit. Makaintindi na sila, pero hindi siya kakasabot. So anyway, no, salamat tayo once again for inviting me, Pastor, na makapag-share sa pulong sa Ginoo dito sa inyo, no. So it is a great privilege sa akin dahil makapunta ako sa ibang lugar at mayroon ako makukuhang mga magandang asal, magandang paraan all the way sa church ninyo. So sa amin doon na medyo matamlay or luya pag once kanta na gani ang isgutan, pero di sa inyo energetic yun, no? So muna nga nakita na ako nga dapat i-improve din namo, no? Kaya usay dito, no, kami magong fundamental, no, nabilong sa fundamental mga silent night kayo, no? Ang inyo dili kay joy to the world, no? So nindot yun ang joy to the world, no? Ay sometimes ang silent night, no, ang matapod ga silent night ay katulgon man. Okay, so mag-start na ta. Siguro may gusto ko nga may men dito nga maglingkod nga mo itigbasa sa pulong sa Ginoo. Mo itigbasa, no? Kay wala man ako nauban tong akong mga estudyante nga reader gyud ako, no? So ako tong partner sa ministry mga young people nako kay bisan musulti lang ko, no, sa word may bawaan na nila unsang bersikulo. Mura ba og si Soriano, no, nga pagsulti pala ni Soriano wala pa verse mo gawas na dito sa screen, no, tungod kay ano na siya naka-plaster na. Okay, so before that mag-pray sa ta. Tabangan ko ninyo sa bagampo, no? Ang pulong sa Ginoo mangitagbahin sa atong mga kasing-kasing as we study His Word. Let us pray. Gracious and loving Father, we thank you, Lord, so much for this opportunity once again that we can worship you through studying and listening your Word, Father. I pray, Lord, that the Holy Spirit will work to each and every heart, every mind, na sana po, Panginoon, ang salita na gusto mong turo sa aming palagitnaan ay Panginoon, gamitin mo ako and put your message and your word in my mouth that I could preach it according to your desire this morning, Father. And Lord, help me, empower me, and use me mightily, Father. In Jesus' name I pray. Amen. 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1, ang sabi ng salita ng Diyos dito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 1 Corinthians pala itong ato. 24, sabi ng salita ng Diyos, not for that we have dominion over you, over your faith, but are helpers of your joy, for by faith ye stand. Ang gusto ko lang i-diin dito, yung dominion over your faith. No? Iba-iba ang church natin, mga sittings, administration, no, pagpadagan sa church, we have different, no. According to 1 Corinthians chapter 12, we have different administration. So kung mayroon man akong masabi na medyo iba ito sa amin, iba ito sa so don't you worry. No, dahil iba-iba po ang pagpadagan, pag-administer sa church. So hopefully lang magkausap sa kiniaang doktrina. Okay? So, because I promise na ang lahat na na salita ng Diyos na ating babanggitin or sa lahat ng mga turo na ating babanggitin this morning is I have to see it na magbigay ako ng bersikulo. No? Kaya nga I need the readers of God's Word, no? So,
Daghan kayo mga pangutana, every now and then nga ako ga adto sa mga churches, nagatudlo sa doktrina o nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Daghan kayo mga pangutana, Pastor, daghan kong pangutana. Pastor, marami akong tanong. No? Pero yun ako, itipigil lang na, diha lang sana ang tanong, let me or allow me to share to you the Word of God. And later on, we will entertain any questions from the Bible. Now, but I cannot guarantee you to give all the answers because I am also a student of the Word of God. So ano lang yung nalaman ko, no? Ano lang yung naintindihan ko, yun lang din ang sabihin ko sa inyo, resultin ako sa inyo. Ano? Okay, so ang ating tunan karon na nga pulong sa Ginoo is kinig yung pinaka-basic nga atong pagatunan mahitungod sa cross, mahitungod sa cross. Now, unsa ba ka-importante ang cross? 1 Corinthians chapter 17, Brad. 1 Corinthians 1:17 pakibasa. And 18. Verse 17 and 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Not with wisdom words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Okay, so the cross is the power of God to save. No, so sabi ni Apostle Paul, I am not sent to baptize, but to preach the gospel. Dahil pag ako'y magturo ng baptism is the cross of Christ ay mawalaan o bili. Mawalaan ang iyang meaning. Mawala ang iyang importance of the cross. Okay, so yun siya, the cross is the power of God na tayo po ay maligtas. So, I start sa pagturo dito sa cross. At alam mo ang cross, daghan kayo ni siya og mga butang nga atong masabdan sa cross. Okay, daghan kayo. No, daghan kayo. So dili nato ni siya mahurot, but ako lang giano din ang pipila lang kamano mga points nga unsa ka importante ang cross. Kay ang cross importante siya sa kaligtasan. Without the cross ay hindi po tayo maligtas. Mahirap maligtas. Kung tayo ay manatili sa law, ay mahirap ang tao maligtas sa law. Pwede nga ikaw righteous ka karon, you are obedient to God in 1 month, but the next month is pwede ka makasala, mamatay ka, you are going to paradise during sa before the cross. Pero dahil sa cross, ay napakamadali lang or very easy lang ang kaligtasan. Dahil si Kristo ang gumawa, ang atin lang is mananampalataya sa kanyang ginawa. That's the symbol. No? So, in understanding the Bible, importante siya ang cross. No? We are commanded or mandated na mag-study ng salita ng Diyos, no? 2 Timothy 2:15. Very common yan sa sa mga rightly dividing. Pakibasa, Brad. Second Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a woman that will not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, so sa ano na yan, sa versikulo na yan, mayroon tayong tulo ka mga buta nga makitaan before ta study. So every believer is mandated to study the Word of God. Every believer, hindi kay si pastor lang. Kay si pastor magtutudlo na, o teacher na siya, preacher na siya, dapat siya lang mag-study. No, pero kitang tanan, every believer is mandated to study because ang gusto sa Panginoon or ang desire sa Panginoon not only to be saved but to come to the knowledge of the truth. Second Timothy chapter 2 verse 3. Pakibasa, Brad. 2 Timothy chapter 2, verse 3. Now therefore endure hardness as a good 2 Timothy ba yan? 1 Timothy chapter 2 verse 3. 1 Timothy chapter 2, verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. We will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. So after salvation, ang desire ng Diyos, ang desire ng Panginoon is to come to the knowledge of the truth. Yan ang problema sa mga ngayon, nag-claim na mga ligtas. Ligtas sila, sabi nila ligtas daw sila. Pero hindi sila nagkaroon ng knowledge of the truth.
Because the knowledge of the truth will teach you, will guide you how to worship and how to serve God. Kaya kung ngayon ka nga na-save ka, pero ang imong gigamit ang pamphlet sa watchtower. Hindi niya salita ng Diyos. No? So dapat diay, after salvation, our first step of obedience, our first step of duty sa Panginoon is to come to the knowledge of the truth. Because the truth will tell you how to serve Him, how to glorify Him, and how to worship Him. No? So, study. And the next portion is to show thyself approved unto God. Maging approve lang ang iyong buhay, ang ating buhay sa Panginoon, maging katanggap-tanggap if we are following His Word. Now, how could you follow His Word if you are not studying? So, ang buhay natin, maging approved sa Panginoon, sabi ng Panginoon, okay. Kaya po, maraming nalilito ngayon, dahil sabi nila, kami ay ligtas, ito yung paraan namin pagsamba ng Panginoon. Ang uban, mukatkat sa dingding. Ang uban, mga tumba. Ang uban, maghilak, magluhod. Ang uban, magligid-ligid. Inana ang ilang pag-worship. Minsan, I am honest, we are serious, we are sincere of how pag-worship sa Panginoon. Ang tanong ngayon, yan ba ang paraan? So the more you study the Word of God, the more your life will become like Christ. Okay? So, yun ang kailangan. Kaya po maraming mga believers na sabi nila saved na sila pero namumuhay pa rin doon sa kamunduhan. Why? Because hindi nila sinusunod ano ang salita ng Diyos. That's why every one of us, every believer is mandated to study God's Word, to make our life approved unto God. Maraming saved ngayon ang buhay hindi approved sa Panginoon. Because they are lack of knowledge sa salita ng Diyos. The more you know your God, the more you serve Him. Colossians 1:16 yun. All things created by Him. May ganito pala, creator pala yung Panginoon ko. Dapat kay creator siya, gusto kong malaman kung ano ang purpose ng kanyang pag-create sa akin. No? If you are creator, there is a reason why you created something. No? Dati, wala pa yung mga DIY, wala pa yung mga tindahan dito sa mga dulaan karon. Mga samo dito, ang pinakabarato ka ng mga Korean, mga kaking, mga sayo na di mo paliton. Naitag 10 pesos, 15 pesos, may dulaan na ka. Pero before, sa among nga time, na magbuhat ng dulaan. Kami ang magbuhat ng mga tarak-tarak, no? Kanang mga, kanyang ligid nga na ikuan. No, kami, our purpose is para malipay mi, ma-enjoy mi. Wow, excited mi magbuhat og tarak-tarak, manang murag bachelor pod. Ana, no? So, naipurpose, so nga gusto na ko siya i-create. I want to be happy of something I created. No, every one of us is created by God. But the problem is we are not glorifying God according to His purpose why He created us. No? So, dito yan natin malaman sa salita ng Diyos. That's why we need to study God's Word. Because the benefits is tayo po ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. No? Kung makakinabuhi ta, no, sama sa iyang gusto. Okay? So, after studying God's Word, yung manner of life ay lalabas. No, yun ang parang manifestation sa totoong nag-aral sa salita ng Diyos ay ang kanyang buhay ay maging ayon sa kalooban ng kanyang Panginoon. Okay? So, thank you for that preaching. No? So, ang gawin natin, preaching, teaching. No? So, siguro after sa ating session, pwede kayong magtanong. Pero kung may time pa tayo. But anyway, pwede man yung mamayang hapon. No? Okay, so I will grab this opportunity na ang cross pala, no, ang cross di ay dako kaayo or importante kaayo sa atong pagtuon sa Bible. Sa pagbasa na to sa Bible, importante ang cross. Number 1, ang importante sa cross ay mauni siya, no, ang nagtunga sa Biblia. No? Nagtunga sa Biblia. So, obvious nga ang Biblia, doon na siya duha ka testamento. The Old Testament and the New Testament. No? So, the word testament means kasabutan. Testamento. No? Testamento sa Diyos alang sa mga karaang tao or kaniadto nga mga tao.
ang New Testament, no, kasabutan sa Dios ni adtong mga bag-ong mga tao. Okay? So, importante ang cross tungod kay ang cross mao siya naghati sa duha ka testamento. Para dili ka malibog sa imong pagtuon o sa pagsabot nimo o intindi sa Biblia is you need to point out the cross. Because the cross divides the two great division of the Bible. Okay, Hebrews 9:15 pakibasa. Hebrews 9:15. Kaya po ang mga grupo ngayon, iba-ibang denomination, madali lang silang maintindihan, dali lang sila mahibaw-an nimo kung sila no, eksakto ba ang ilang understanding sa Bible or dili. Okay, pakibasa. And for this cause is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression, that you under the first testament, ye which are called might receive the promise of eternal inheritance. So he is the mediator of, anong sinabi yan? The New Testament. That by means of death, paano siya naging mediator? By means of death. To redeem them that were under the first testament. Okay? So, ang purpose pala ni Kristo, nang siya'y namatay, ay naging mediator siya of the two testament. Sabi niya dito, I am the mediator of the New Testament to redeem them that were under the first testament. Who are the first, or who are the under, or who were the under of the testament, the first testament? No? So, mayroon palang first testament. Of course, later kung matunan pa nato, lagikan siya sa Mount Sinai. The first testament is from Mount Sinai, no, until sa cross. Ang Panginoon, through His death, nahimo siyang mediator to redeem them that were under the first testament. So this is the first testament. No? First testament. Or tinawag siyang Old Testament. The Old Testament. And then, ito ang tinatawag na Second Testament or the New Testament. The New Testament. Okay? Ang nasa gitna is the mediator by means sa kanyang kamatayan, by means of death, na-redeem niya ang First Testament and then nag-start ang New Testament. Okay? Nag-start ang New Testament when Christ ay namatay. Pero tingnan niyo ang Bible. Saan ba nagsimula ang New Testament? Sa Mateo, Mark, Luke dyan, di ba? Kasama sa New Testament. Bakit ganun, Pastor? Mamaya, maansira natin yan. No? Bakit ang New Testament, Pastor, ay hindi man nag-start sa cross? Because when you notice the Mateo, Mark, Luke dyan, last 2 chapters o 3 chapters lang diya ang namatay na si Kristo. From that, backward, ay hindi ba namatay si Kristo? Bakit nakalagay doon? New Testament siya. No? So, 3 chapters lang in that 4 Gospels, 4 na books, na si Kristo namatay. Pero sabi ng Biblia, ang New Testament ay nag-start sa kanyang kamatayan. Okay? So, medyo nalibog, di ba? Nanay makuha ninyong kalibog gamay. Ano ba sa libog ang Ilonggo? Libog yabon. No? Tanan din taga-kalibog. No? So, from the cross, no, is the starting of the New Testament and the end of the Old Testament. Okay, we will prove. Salita lang ng Diyos. No? Ephesians 2:15. Ephesians 2:15. Ephesians chapter 2, verse 15. Having abolished in His flesh the enmity, given the law of God's commandments contained in the ordinance. Sandali lang. Ano ang inabolish na? Anong i-abolish niya? Abolish in His flesh the enmity, Even the law. even the law, and the commandments. Iya palang i-abolish ang law and the commandments sa iyang flesh.
Saan ito na-bless? Hindi yung birth ni Kristo. Because later on, makita natin yan, o atras, no? By His flesh, when siya ay napako doon sa cross, He abolished the law and the commandments. Meaning to say, nung hindi pa siya napako, saan pa under? Law pa rin. Hindi pa na-abolish. Na-abolish lang ang law and commandments when His flesh hung on the cross. Amen? Salita lang niya, salita ng Diyos yan, ha? So, Ephesians 2:15. Again, Colossians 2:15. Colossians 2:14 pala, 2:14. Colossians 2:14. Blotting out of handwriting, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, leading it to the cross. Okay, anong sa word ni gamit niya? Out. Blotting out the handwriting of ordinances. Okay. Siguro sa yun lang sa inyo ang blotting out. Kanina, abolish. That's very simple nga word, di ba? Abolish, blotting out. Kung saan yung blotting out? The commandments. So sa iya dahil pagkapako sa cross, He abolished and He blotting out the commandments and nailed it to the cross. Pinako niya sa cross. Okay? So makita natin dahil maraming daghan kayo pangutana nga matubag ani nga presentation. Nabisag di na ni pangutana unya mahibawan na ninyo. Okay? Mahibawan niyo. Unsay kaluwasan, pastor, before the cross? Hibawan na niyo. Okay? So, gi-blot out niya. Gi-abolish niya ang law sa dihang si Kristo namatay. Now, Galatians 3:25 or Galatians 3:24. Now, Galatians chapter 3 verse 23 pa yung sa 25. Pakibasa. Galatians chapter 3, verse 23 to 25. But before faith came, Kaya before faith came, another term nito is faith. Before faith came, anong ginawa? Sinabi? we were kept under the law, Okay. but up unto the faith which should afterwards be revealed. Sige, patuloy. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Verse 25, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Okay. Before faith came, we are kept under the law. But after faith came, we are no longer under the law. Meaning that this faith, this cross, before the cross, hindi ba natayo? Nagtindog, kita kept or ang mga tao under the law. So clear na ba? Nga ang cross is the end of the law. And then nag-start na yon ang dili na under sa law. Okay? Wala ba ibang utana? That's the Bible, no? So dini din nag-end ang law. Okay, pakibasa. Romans chapter 10 verse 4. Romans 10:4. Romans 13:4. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Okay. Christ is the end of the law for righteousness. So si Kristo ang end sa law for righteousness. Anong ibig sabihin? No? Dahil mayroong righteousness dito. Ang tawag dyan is righteousness of the law. Baka mamatakil natin yan mamaya. Ang dito, righteousness of God. But ang righteousness of the law, nag-end kung ikaw ay sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos sa commandments of God or 10 commandments or 613 commandments, mahimo kang righteous. But that righteousness of the law ends when Christ died. Because there is another righteousness after the cross or after Christ died. Okay? So New Testament, then First Testament, Second Testament, or Old Testament, New Testament. Okay? So, wala bang mag-disagree? Diyan sa cross, nag-end. No? Ang Old Testament and the New Testament. So, saan nagsimula ang Old Testament?
Exodus chapter 19, verse 1 to 6. Para makita natin. Kailan ba? At kanino ba ibinigay ang First Testament or the Old Testament? Pakibasa, Brad. Exodus chapter 19, verse 1 to 6. Mm. In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, Mm. same day came they into the wilderness of Sinai, for they were departed from the Rephidim, and were gone to the desert of Sinai, and then pitched in the wilderness. And there Israel camped before the mount. Verse number 3, and Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Verse 4, Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on the eagle's wings, and brought you unto myself. Now therefore, if you will obey my voice and live, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Okay. Verse number 6, And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Okay. Summarize natin. No? 3 years ang travel na mga Israelites galing sa Egypt. Yung sila ay nagtumawid sa Red Sea. Nakarating sila sa paan ng bundok na tinatawag na Mount Sinai. Tinawag si Moses doon sa bukid, sa mountain, at binigay yung commandments. Ang sabi ng Diyos, now tell it to the house of Jacob and the 12 tribes of Israel. Mula noon, ang nag-guide, ang nag-administer, ang paraan ng Diyos sa kanyang dealing with the people of Israel is yung law. Yun ang balaod. No? So, gikan sa Mount Sinai, hanggang sa cross, ay under the law. Under the law. Under the law of sino ang mga tao na binigyan ng law? Mga Israelites. Hanggang sa cross. So ang tanong ngayon, how about Matthew, Mark, Luke, John na hindi pa napako si Kristo? Is that a doctrine or the Bible for the body of Christ? Think it over. Paano, Pastor? John 3:16, John 3:3, Matthew 7:21, whatever ng mga verses na hindi pa napako si Kristo. Is that the doctrine of the body of Christ? The church or the doctrine of the New Testament? Okay? Maraming nagtanong. Sabi, Pastor, what is the salvation before the cross? So I will answer that through studying God's Word. Okay? So, Romans 6:14. Romans 6:14. Romans 6:14, For sin shall not have dominion over you, for we are not under the law, but under grace. So, dalawang under. Yeah. Okay? Under na Moses, no? Under ni Moses, no? O under sa grace. Under grace, no? Under grace, under law, sorry. Under law, and then under grace. Sin shall not have dominion over you. Dahil ang law pala ay ang kasalanan ang nag-dominate sa kanila. The-control sila sa sala because out of 613 laws, ay hindi yan matupad ng tao. No? So, sila ay i-control sa sala. Pero yun si Apostle Paul, no? Si Apostle Paul, yun siya, ang kasalanan ay hindi na kayo under controlled servant of sin. No? Because you are not under the law, but under grace. Okay? So, ang grace pala, another point, sa tawag nito sa krus is grace. No? Kung atong matunan ng grace, daghan grace sa Biblia. No? Saving grace, sustaining grace, keeping grace. No, daghan grace. Pero ang atong tunan na saving grace, for by grace ye are saved. That's a saving grace. No? So kailan ba nag-start ang saving grace? Cross. Yung death, burial, resurrection ni Kristo.
Amen. So meaning, no, you are not under the law but under grace. Dahil nagsimula pala yung grace na tinatawag na dispensation of grace sa cross. Na lahat ng mga panahon from Genesis may grace because that is part of the ang divinity or ang description sa ating Panginoon sa Diyos. No, isa na siya mga attributes that He is a gracious God. Yeah. But may iba-ibang grace, pamaraan ng grace, paano ma-experience or madawat sa tao. No? Sa ibang panahon. So, na-grace bawat panahon, pero mayroong tinatawag na dispensation of grace. Okay? Ephesians chapter 3 verse 2. Ephesians 3:2. Ephesians chapter 3, verse number 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. Padayon. How that by revelation made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, Padayon lang, Brad. which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Okay. Sabi ni Apostle Paul, ang dispensation of grace, nakadungog na ba mo sa dispensation of grace? The word dispensation means distribution, administration. No? Yung paraan ng Diyos, paano niya i-deal ang tao. No? Mayroon siyang dispensation of the law. How God manage the people Israel is by the law. Dito naman, no, how the people managed by God is by grace. So sabi niya, have you heard the dispensation of the grace committed unto me? Ano ba yung pinagsabi ba sa to? If ye have heard the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. O given me to your word. The first person na nakatanggap ng dispensation of grace, yung the first person na nagturo ng grace is si Paul. Sa kanya tinuro at saka niya sinabi or tinuro sa iba. He is the first hand, no, the first person na nirevealan ng dispensation of grace. Okay? So, sabi niya, no, committed unto me, and then next na verse, paano niya natanggap ang dispensation of grace? How that by the revelation he made known unto me the mystery, Okay? as I wrote afore in few words. Okay. So, yun siya, by revelation, He made known unto me. Pinaagi sa pag-reveal ni Kristo, kang Apostle Paul, naabot niya, nasabtan niya, o natunan niya ang dispensation of the grace. No? O kanang nga dispensation of the grace, yun dia, mystery. Ang mystery. Ang word ng mystery sa Bible, no? Keep secret since the world began. Pero ang diha, matunan na to, nga was not made. O sige, yun diha sa verse 5 nun siguro, Brad. Verse number 5. Oh. Which in other ages was not made known unto the sons of men. Okay. In other ages, in other time, in other dispensation, was not made known. Wala, gisabi. Wala, hindi sinabi ang dispensation of the grace of God sa tanan nga kapanahunan. So, from Genesis down to cross, and even after the cross, hindi sinabi. Sinabi lang sa taong ito. Ang dispensation of the grace of God. In other ages was not made known. Now, 1 Corinthians chapter 2. Brad, 1 Corinthians chapter 2, no? Verse 5 hanggang 7. 1 Corinthians 2, verse number 5. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit, you speak wisdom among them that are perfect,
Yet not the wisdom of this world, nor of the prince of this world that come to know. But to speak the wisdom of God in a mystery, Okay, sandali lang. Wisdom daw, ang sinabi na wisdom of God, the mystery. Yan pong sinabing wisdom of the mystery. Na yung wisdom na tinutukoy ni Apostle Paul is a mystery wisdom. Ano yung mystery? Patuloy, Brad. even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our God. Hidden wisdom. Ang mystery pala, hidden wisdom, which none of the princes of this world knew. Hindi alam kahit na mga tikbalang, kahit mga diwindi, at kahit ang jablo, hindi niya alam. It was kept secret since the world began. Yan po ang tinatawag na mystery, the hidden wisdom, which was kept secret. Not, sa itong kanina, wala gisulti sa tanan ng mga ages. No? Sa kang Apostle Paul lang. Now, my point is, mayroon palang dispensation of the grace. Yung distribution, paano ang Ginoo makighalubilo, mag-deal sa mga tao in the New Testament, ay yun pala hidden wisdom or mystery or tinatawag siyang dispensation of the grace na kinumit lang, tinuro lang kay Apostle Paul. So, ang paraan pala ngayon sa atin, according sa ating apostolis, ay hidden wisdom, but now is manifested. Naintindihan na natin through sa book ni Apostle Paul. Okay? Romans 16:25. Romans 16:25. Romans chapter 16 verse 25. Romans chapter 16, verse number 25. Now to him that is of the power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Okay? Mayroon palang gospel si Paul. Mayroon siyang turo na keep secret since the world began about Christ. Si Christ ay mayroon siyang tinatawag na propesya. In the Old Testament pa lang, even at the Garden of Eden, down here, no, every now and then, ay mayroong prophecy tungkol kay Kristo. Na siya ay isilang, mayroong hari na anak ni David na maisilang, he is the King of Kings. That is, nag-point doon kay Kristo. Pero mayroon palang turo tungkol kay Kristo na keep secret since the world began. No? Yun ang turo ni Apostle Paul. Okay? So, balik tayo sa ano? No? Para malatag na din pwede na tayo mag-entertain ng mga tanong. Okay? So, okay na ba kayo na yung before the cross, before namatay si Kristo, under the law? Amen? Amen. Wala bang tanong? So sa mga verses na binanggit natin, very obvious, very clear. At yung cross ay doon nagsimula ang tinatawag na dispensation of the grace of God. Na hindi na siya under the law. Okay, dagdagan pa natin. Dagdagan natin. Pastor, nung isinilang si Jesus Christ, saan ba siya under? Yeah. Dodolo. Okay. Saan ba siya under? Under. Okay, Galatians chapter 4, verse 4. Galatians chapter 4, verse number 4. Hmm. When the fullness of the time was come, God sent forth the Son, being a woman, being under the law. Saan si Kristo nung isinilang siya? Being under the law. Under the law. Okay? Pag sabihin natin ang sabi ng Sabadista na, dapat Sabado tayo magsimba. No? May sa inang Sabadista, dapat sundo na itong balaod. So kabalo na mo saon. Brad, we are not under the law. When Jesus Christ died on the cross, He abolished the law. Amen. No? Wala na. Kaya muna nga, they cannot accuse us na bakit Domingo tayo kasimba. No? Okay. Under the law, ang birth ni Kristo. Okay? How about the ministry of Christ? The 3 years ministry ni Christ, more or less. Saan ba siya under?
Now, diha sa Facebook, daghang kay gasulti. Dapat atong sundon si Kristo. Dili ang relihiyon. Diba? Magdebate na diya sa Facebook. Yeah. Asa ba itong sundon? Ikaw nga pastor or si Kristo nga atong manluluwas or Diyos? No? Problema na ka, ana. No? Maproblema ka kasi i-compare ka sa kay Kristo. Anong turo ni Kristo? No, tungkol sa kaligtasan, ano bang turo ni Kristo? Tungkol sa kaligtasan during sa 3 years sa ministry niya. Dapat maintindihan natin para hindi mag-conflict. Okay, Mateo chapter 5, no? I check Mateo chapter 5. Ito yung turo ni Kristo. Gusto ko lang idiin sa inyo ha, i-prove na ko sa inyo ha, ang under the law ug under grace. Para solid yun. Okay, verse 17, 5:17. Matthew chapter 5, verse 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Wow! Yeah. Wala ko mianhi aron pagbungkag sa balaod. Kundili pag-fulfill ni ini. Yeah. Saman, baptis si Kristo o sa Badista? Sa Badista si Kristo. Oh, isa wala ko maniharon sa pagbungkag. Pero kaganina atong isultian, kano saan niya gibungkag ang balaod? Kung namatay na siya 3 years, wala pa nabungkag ang balaod. Meaning, during sa before the cross, sa Badista si Kristo. Pero pag abot sa cross, nabaptis na siya. Di ba? So kaya, pag ang mga ibang relihiyon, sundin nila si Kristo, pero ang passage nila, mga nasa book, nga before pa si Kristo namatay, tama sila. Tama sila. Tama ang Sabadista. No? Dahil sumunod si Kristo. Bakit ngayon siya nga, wala kumianeron sa pagbungkag sa balad kung pagsunod. Nga naman, tungod kay siya, asa na under? Under pa siya sa law. Dili siya disobedient of the law. Jesus Christ is obedient of the law during the time because He was under the law. Simple, di ba? Hindi na ito kini ang maakid sa ato ang mga Sabadista. We have something to teach them. Dili kay awayon nato sila, kalabano nato sila. No? Verse ang ilang ginamit eh. No? So magkatalo. Pero kung alam mo, so madali. So si Kristo ni ani sa kalibutan aron pag tuman sa balaod. So gituman niya ang balaod during the time nga siya under pa sa law. Amen. Oh. Brother, kung pangutanon ka, paano ni mo maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, I believe nga mayon ka, tuuhi si Kristo nga namatay sa cross gilubong gabanhaw. Okay? Now, mayon ko kung Brother Purdy, asa may akong tuuhan? Si Kristo or ikaw? When it comes sa eternal life. Now, when it comes sa unsaon ako maangkon ang eternal life, ikaw, Brad, nga na yung ka-death, burial, resurrection, or si Kristo? Okay? Matthew 19, pakibasa. This is the turo ni Kristo about salvation. So salvation before the cross, ito yung sinabi niya. 19 verse 16. Paingon sa 19. Matthew 19 verse 16 to 19, and behold, what king has said unto thee, Good master, what good thing shall I do when I may have eternal life? And he said unto thee, Why callest thou me that good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandment. Wow! Sige. Say to him, Kana lang, Brad. Gusto na ako maangkon ng eternal life. No? Master. Usahaw na ako mag-angkon sa eternal life. Sa giyon niya? Keep the law. Sa Badista o Baptist? Sa Badista si Kristo. Una ka na yun nga, si Kristo Baptist, kaya nga naman, gibautismuhan ni John the Baptist. Uy, si Kristo Baptist sa imo, pero ang iyang doktrina, sa Badista. Very clear.
So makabalo na rin kaahin na ani di ay. So ang salvation, ang teaching before the cross ni Kristo is about the law. Ano man, He is under the law. Wala pa ang grace. So ayaw ipag-away ang Bible na doktrina sa grace o doktrina sa law. Kaya mag-away yun na sila, di na sila magkaparehas. Busa yun sa ibulong sa Ginoo, study. And how to study is to rightly divide the word of truth. No? That's the solution. Luke 10:25. Luke 10:25. Dagdagan pa natin ang isang verse. Luke chapter 10, verse number 25. Mm. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? Wow. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy might, and thy neighbor as thyself. Kaya na lang dyan lang, bad. Usa ka lawyer na po. Ninang lawyer, Master, what shall I do to have eternal life? Wala na yun ang ingon si Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Wala sa nagingon, believe that Christ died, believe that Christ buried, believe that Christ resurrected. Anong sabi niya? Law. What is written in the law? Now, my point is this. Before si Kristo, wala pa namatay, He was a teacher of the law. He was obedient to the law. And He preached the law. Obey the law. Kaya yung sinabi kanina, I am not come to destroy the law, but to fulfill it. Oh? So very clear. So mauna nga, ang Matthew, Mark, Luke, John, ang iyang content sa maong book, nga wala pa si Kristo na matay, that is under the law. No? So, si Christ nag-preach sa law during sa aning time. And then next, si Jesus Christ o mga apostol nag-preach about kingdom. Even Christ nag-teach din sa kingdom. And then nag-teach about baptism. Ito yung paraan sa time nila. And then confession of sin. Ito yung doctrine nila. Okay? So, kanina na ano natin, di ba? No? Nga law ang teaching ni Kristo. No? Tingnan natin yung pag-ibang teaching ni Kristo. Mark 1:14 and 15. Aside from the law, Jesus Christ taught about the kingdom. Okay, basa, Brad? 14:15. 14:15. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, Amen. and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is now. Repent ye and believe the gospel. Okay. Repent ye and believe the gospel. What gospel? Gospel of the kingdom. So Jesus taught, nung nagturo siya about kingdom. Yes. About kingdom. So, okay? So, yung kingdom na yan, is dili na siya mao ang doktrina sa langit. No, kanang nga kingdom, mauni nga kingdom. Okay? Di siguro nato ni man matun-an tanan. No? Ang pag-preach niya og kingdom, that is nagtukoy sa kini nga kingdom. Nga sa ana nga kingdom, millennial kingdom, Christ maglingkod didto sa iyang trono. No? Kini nga kingdom. Nang ano man, Pastor, basig mauna siya. Tungod kay kini nga doktrina, ang dispensation of grace, keep secret pa. Since the world began, revealed only to Apostle Paul. Meaning to say, prior to the salvation of Paul, or before sa iyang pagkahimong apostolit sa gi-keep secret pa kini nga katudloanan. That is why walay teaching from here hanggang sa dulo. Walang teaching about teaching natin ngayon sa grace. Dahil keep secret siya.
No? Only revealed to Paul. So, kahit dito sa 3 years na ministry, and even dito, no? Dito lang muna tayo. Dito, wala pang teaching about for by grace you are saved through faith. Wala. At wala ding teaching tungkol sa kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ni Kristo na ang paraan sa kaligtasan. Wala. No. It's all about the law and it's all about the kingdom. Okay? Matthew chapter 4, verse 17 and verse 23. This is the first recorded preaching of the Lord Jesus Christ. No? Ipagibasa. Matthew chapter 4, verse 17 and 18. From the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren. 17 and 23 lang, Brad. Verse number 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Okay, ang preaching ni Jesus Christ, the first preaching, after siya nabaptize ni John the Baptist, nag-preach siya. Ang iyang preaching, gospel of the kingdom. Yeah. Wala siya mag-ingon nga ako mamatay sunod tuig, sunod simana mamatay ko, sunod bulan mamatay ko, tuoy ko ninyo may pamaagi sa kaluwasan. Ang iyang gi-preach kingdom. No? Kini nga kingdom nga gi-preach nilang ni Jesus Christ, siyang personal, it's about the kingdom nga he was or he will be the king. No? Anak siya ni David, siya maghari sa tibuok kalibutan. This is another topic, pero gusto lang ako maano ninyo, di mo malibog. That kingdom is not beginning a kingdom. This is a church. This is not a kingdom. No, this is not, ngayon nga, Christ is the head of the kingdom. No. Christ is the head of the church, not the kingdom. So, kana pa lang i-preach ni Jesus Christ nga kingdom, this is a millennial kingdom. Nga siya ang maghari. Kay kini, wala pa. Keep secret pa. Wala pa na-reveal. Wala'y understanding ang mga 12 apostles about this doktrina. Nga naman, keep secret. Wala'y nakabalo. Si Paul lang. No? Okay. Kingdom, ang iyang gi-preach. Tanaw na ito ang apostolis. Kay mo man sila ang mga preachers. Kaya ang dagan din sa YouTube ngayon sila o sa Facebook, ang mga apostolis nagwali nga si Kristo mamatay, malubong mabanaw nga mo pamaagi sa kaluwasan. Mao daw ilang yun. Kung asa ka ilang bersikulo. During aning 3 years nga kauban ni Jesus Christ ang mga disciples. Tanaw na to, no, ang preaching sa mga disciple. Matthew chapter 10, verse 5 to 8. Kung dili ba pareha kang Kristo? Matthew 10, 5, 8. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, to the city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lordship of the house of Israel, and as ye go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the people, raise the dead, cast out devils, freely ye have received. Okay, tanawan ninyo. Human ni Kristo in chapter 10 verse 1 paingon sa 4, makita ninyo diya ang names of the disciples. Pag pick up na niya sa disciples, iya din giutusan. No? Iyon siya. Pagwali ka mo, pero ayaw mo pag-adto sa mga hintil o sa mga Samaritans. Ingon kasi Kristo ni anis kalibutan para sa tanan. No? Mo na ang atong understanding, di ba? Yes, we believe. But that is after the cross. But before the cross, dili pawalihan ang mga hintil o mga Samaritans, mga half Jew and half Gentile. Asa man? To the lost sheep of the house of Israel. Every time you read the word lost, in Matthew, Mark, Luke, John, every time you read the word lost, that is the lost sheep of the house of Israel. Not the lost sheep, not the lost nga sinners. No? Imanan ninyo. Every time, no, kaya ang preaching mangod sa mga pastor, tayo mga lost dati. No? Pero kayo karon, no, we are found in Christ.
Spiritually speaking, we are lost. But the literal lost in Matthew, Mark, Luke, John, that refers to the lost sheep of the house of Israel. No? Kailan na yan sila na lost? Alam niyo po yung little history lang. Di ba after kay Solomon, nahati. No, nahati ang kingdom of Israel, the 12 tribes of Israel. Yung 2 tribes at saka yung 10 tribes. Yung 2 tribes, no, sila po yung naiwan at sila po yung kining nakita or nag-appear during sa 3 years ng ministry ni Kristo. Ang 2 tribes lang, Benjamin at Judah. 2 tribes lang. Ang 10 tribes nawala. Muna sila gitawag lost sheep of the house of Israel. Kaya na-captured sila sa Samaria. Na-captured sila ang 10 tribes. Ang 2 tribes, mauni sila ang nagpabilin lang. So pag-ani din ni Kristo, diri sa kalibutan, sa iyang birth niya, o sa iyang 3 years ng ministry, ang iyang ginapangita to the lost sheep of the house of Israel. Dapat matimanan nato na mahibawa nato. No? We believe na si Kristo para sa tanan. Pero during ani nga doktrina, ani nga time, ang iyang focus sa iyang ministry is to the lost sheep of the house of Israel. Because si Jesus Christ is the apostolis or ministro sa mga Hudyo. Okay. Romans chapter 15. Umakumasay. Romans chapter 15 verse 7. Romans 15:7. Romans chapter 15, verse number 7. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the Spirit of God, to confirm the promises made unto the fathers. Okay. Si Kristo di ay ministro sa circumcision. Ang circumcision mo na ang mga Hudyo. No? To confirm the promises made unto the fathers. Sa kang Abraham, gipramisan siya nga siya mahimong father of all nations sa iyang kaliwatan. O dunay usa, kahari, dunay usa nga mahimong ang tanan nga mga tao or dunay usa ka nga mo dominate sa iyang mga katawan. And that is refer to Christ. Kung ato na siyang studian pag-ayo. So, karon pag abot di ay ni Kristo, siya ang gitawag nga promise seed. Promise nga seed nga mo dominate or mo kini ang hari sa iyang mga katawan. So si Kristo di ay sa pagkatao niya dinhi para siya sa Israel. Para siya sa Israel. Dili siya ni ani sa kalibutan para sa mga hintil. During ana nga time. Pero later on makabaluta nga sa diyang gisalikway na nila si Kristo ay pa niabot ang mga kaluwasan sa hintil. Ito na nato na karon, kay para nga dili ta maglibog. Kay ang uban, maglibog sila unya ikaduha, maabot sila didto sa gitawag og Calvinism doctrine. Na ang Calvinism si Kristo nag-ani lang para sa mga elect. We believe that before the cross. Tungod kay ang teaching about nga si Kristo ay para sa tanan na alang ka Apostol Pablo. Okay, so atong tunan. So, during ani nga time, kingdom. Ang kingdom is mao ni millennial kingdom. Kay ni siya keep secret wala pa na. Tan-aw na to ang apostoles. Unsay ilang preaching. Yung apostoles. So, unsay ilang preaching, kingdom baghapon. Of course, nabasa naman natin, di ba? Matthew chapter 10. Now, about ang Kristo. Si Kristo, nag-preach man siya diri sa kalibutan. Pero ang iyang preaching about sa kini ang kingdom baghapon. Matthew 15. Matthew 15. Unsay ato ma-prove dinhi nga ang focus ni Kristo during the time sa 3 years ministry is dili mga hintil. Matthew chapter 15 verse magsugod sa 22 paingon sa 26. 22-26 pagibasa.
away, O Lord, thou son of David, Hmm. my daughter is grievously vexed with an evil. But he answered, hear not a word. And his disciples came and besought him, and saying, send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the worship of the house of Israel. Kaya tama sa kandali lang ha. I am not sent. Jesus Christ, isinawag siyang sent one. Gipadala gikan sa Diyos man. I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel. Israel. Ang pagpadala ni Kristo diri sa kalibutan is to the lost sheep of the house of Israel. Gisugo niya ang iyang mga tinunan, 12 apostles, ayaw kamong pagwali sa mga Gentile o sa mga Samaritans, but to the lost sheep of the house of Israel. Now, nagkaroon, nga dunay Samaritan woman, the Gentile woman, nagkasakit ang iyang anak. Niadto siya kang Kristo. Iyon sa mga apostolis, hawa diya, samok-samok ka, wala kay labot. Nga naman, ang mga Gentile o ang mga Hudyo, during the time sa before pa sa cross, ay dili na sila mag-uban. Alang sa ilaha ang mga hintil, dogs. Sila, mga children of God. Sila ang mga pinili. No? Sila ang mga tao na gipili sa Ginoo. Out of many nations, only Israel ang yang gipili. O sabihin kag chosen, mga gabilib ta, pero chosen nation na mao ang Israel. Now, padayon Brad, sige on. Verse 25, then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not meet to me to take the children's bread and to the dogs. And he said, truth, Lord, yea, the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. And it ate. Then Jesus answered and said unto him, O woman, great is thy faith, do it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Okay. So, gasunod-sunod siya, no, sa kang Jesus Christ, karon ang mga apostolis. Gi-reject siya. No, saba kayo ka, wa kay labot. Nisinggit siya kang Jesus Christ. Son of David! Gi-acknowledge niya, no, ang pagkahari ni Kristo. No, ang pagkamisaya ni Kristo. Son of David, have mercy on me. No, ang akong bata. Sa yun siya, wala ko gipadala sa mga dogs. Yeah. No? Pero sige gyud siya. No, ang iyang faith, gabilib siya nga this man, though siya Gentile, this man is son of David. Nga gipropesiya sa Old Testament nga dunay son of David nga mahimong hari sa Israel. Basta ang birth ni Kristo, he is the king of the Jews. Dili siya king of Israel, Gentiles, king of the Jews. So mao ditong natao na ang iyang hari. So dili pawalihan ang mga hintil. Mabiri kayo. Anani day si Kristo? Ang pag-ani day ni si Kristo dili day para sa mga hintil. Matthew chapter 1, bataw no, Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, no, verse 21. Matthew chapter 1, verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Okay? He shall save his people from their sin. Kinsa man ang his people? That's Israel. We are not God's people. Abi niyo, sa wala pa si Kristo, muning amazing na grace, no, nga matawag na to amazing grace, abundant grace. Nga naman, kay supposed to be ang grace diri pala lang sa mga Hudyo. But pag-abot niini nga grace, no, nga mauday ang pagpakamatao ni Kristo, saka nagkaroon o kaligtasan ang mga Gentile. Ephesians 2:11. Tingnan niyo. Para mag-coincide ang salita ng Diyos. Bakit si Kristo? No, ingon siya, no, kini ang ayaw mo pagwali dito sa mga Gentiles o sa mga Samaritans. Siya po na nag-approach sa iya, no, it is not good na ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Ang treatment ni Kristo sa Gentile woman is iro. But because of the faith sa mao nga Gentile woman, no, nga iyang gi-acknowledge nga si Kristo anak ni David, no, grabe ang iyang faith, gitugtan siya sa Ginoo. Now, during nga time, gamay lang,
During ani nga time, gikan kang Abraham na gitawag og Abrahamic covenant. Nga ang tao mabless lang kung i-bless nila si Abraham. Ang Israel mao'y superior, magkaroon lang sila og kaluoy kung sila musimba, no? Di-acknowledge nila ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, o Diyos ni David. O ang tawagan na Abrahamic covenant. No? So, mao niyang nahitabo sa babae. Kamay lang, pero dili na nato na siya, yan, no? So, bagta, no? Unsay kahimtang sa mga hintil during ani nga time, 3 years nga ministry, and even under sa law. Unsay kahimtang sa mga hintil? Ikaw, ako, hintil man ta. Basta dili ganita anak o Hudiyo, na anak ni Jacob, ni Isaac, o ni Abraham, Gentile ang tawag na. No? Or Greek. Now, unsay kahimtang? Basa, Brad. Ephesians 4, 2:11. 11. Wherefore, remember that being In time past, Christ, Gentile in the flesh, Gentile in the flesh. or old uncircumcision, So, ang tawag niya, uncircumcision. by that which is called the circumcision in the flesh, made by hand. Okay. So next. Verse 12, that at that time, Tanawa, that at that time, ye were without without Christ, Christ, being aliens from the commonwealth of walay labot sa Israel, gobyerno sa Israel, and strangers from the commonwealth, walay labot sa mga covenants, daghan covenants sa Bible. Sunod, having no hope no hope and without God in the world. without God in the world. Clear kayo. No? Ingon si Apostol Paul, kamong taga-Episo, mga hintil, kaniadto, wala mo'y labot sa Israel. Wala mo'y labot sa covenants. Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant. Wala mo'y labot. Walay hope, walay paglaom, walay Kristo. Mauna ang kahintang, bimur sa cross. Pero sa diyang namatay niya, na si Kristo sa cross. Verse 13. But now in Christ Jesus, you sometimes were part of are made null by the blood. Wow! But because of the blood of Christ, ang walay labot ng mga Gentile na midnight by the blood of Christ. That is why every time magkanta mo diri, makadungog mo blood ni Kristo, you need to shout because that blood cleanse our sins. Walay kalabot. Mauna nga, sa wala pa masyid ang blood ni Kristo, even the 3 years nga ministry, Mateo, Mark, Luke, John, nga wala pa si Kristo namatay, nga wala pa maulam yung dugo, kitang mga hintil, walay labot, walay Kristo, walay paglaom sa kalibutan. Wow. No? That's how important is the blood. The body. No? Ni Kristo. Sa diyang na-offer si Kristo, ang iya ding offering is para na sa tanan. No? Para sa Hudyo, para sa Gentile. No? Iyon siya sa Galatians 3:11. 3:13. Galatians 3:13. Chapter 3, verse 11. Galatians chapter 3, verse 11. But that no man is justified by the law in the sight of God. Galatians, Brad, 3? 3. Galatians 3:13? Ako sang i-check, ha? Galatians chapter 3, verse 13. Mm. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Okay, Christ, no, redeem us from the curse of the law. Who are that us? In Galatians, nga mga tao, daganudyo, gintil. Ang kamatayo ni Kristo is mao ang nag-redeem sa mga tao nga na-curse under the law. Bakit ma-curse sila under the law? Every now and then magkasala sila. Because there are 613 laws divided into 4 na mayroong tinatawag na dietary law. Yung sa pagkain, yung anong baboy, mga walay himbis, dietary law. May tinatawag na ceremonial law. That is the law between man and God, how to approach God, how to be forgiven. It's all about worship and fellowship sa Ginoo. Tinatawag yan siya na kini ang ceremonial law. No? So, every time magkasala sila, munang curse sila sa law.
But when Christ died, hung on the tree, He redeemed the people which is under the curse of the law. Kinsa under the law? Hudyo. Kita. No? Unsay ato sa diyang si Kristo namatay sa cross. Colossians 1:22. Pakibasa, Colossians 1:22. Kung wa ko masayog. Colossians 1:22. In the body of His flesh, 20 mag-start. 20. verse 20. Mm. And having made peace through the blood of His cross. Okay, having made peace, bakit? Tayong mga hintil, enemy of God. But having made peace through the blood of Christ. Amen. Next. Him to reconcile all things unto Himself. By Him I see whether the things in earth or things in heaven. Okay. And you that were sometimes envied and wicked and put this in your mind by wicked thoughts, yet now hath He reconciled. Okay, sadali lang. Reconciliation. What is the way na ang tao ay ma-reconcile sa Panginoon? Colossians, Gentile. Nahin siya, kamu na-reconciled by the cross, by the blood, by the body of Christ. No? You are reconciled. Dati kaaway ka mo, enemy, but because of the blood of Christ, pwede nang ma-reconcile. Ang Diyos gusto maka-reconcile sa mga tao magkasasala. But who is the reconciler? Who is the mediator between God and man para magka-reconcile ang dalawang nagkaalitan? Is through the cross, through the death of Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. Kaya yung mga Colossian na believer, sinabihan ni Apostle Paul, dati wala kayong kaligtasan, but because of the blood, because of the body, and because of the offering ni Kristo, ay kayo ay na-reconcile. There is no such reconciliation through religion, through confession of sins. Sabi ng iba, magpangayo lang dito kapatawaran, magsuri lang ta, magluhod ta, mangayo ta, pasaylo sa Ginoo. Dili na mao'y paraan sa Diyos nga ma-reconcile. Ang paraan sa Diyos nga ma-reconcile ang taong makasasala ngadto sa balaan nga Diyos, no, maulang ang gawa ni Kristo. Kailangan dunay blood nga ma-shed, dunay offering sa sala. No, aron ang tao ma-reconcile. At the moment na ang makasasala no mutuo sa gibuhat ni Kristo as mediator between man and God, no, ang Diyos mismo mag-reconcile sa iyo. Bati na tayo. We are now friend. Dahil before ka maka-approach sa God the Father, kailangan ka malinisan ang iyong kasalanan sa dugo ng mediator. So ang forgiveness, reconciliation, redemption, lahat ng mga 8 major doctrine of salvation, no? Lahat, redemption, propitiation, adoption, no? Ano ba? Justification, righteousness, lahat ay ang paraan niyan is ay yung ginawa ni Kristo. Yung mediatory work ni Kristo. No? Hindi yung paghingi ng patawad. When it comes to salvation of your soul, listen to this. When it comes to the cleansing of your soul, sa sala na pananapamana kay Adan at Eva, na impute sa ato nga sala ni Adan ug Eva, nga maoy magtulod sa ato, maoy maghatod sa ato sa impyerno, ay hindi yan mabura, ma-cleanse, ma-forgive kung hindi sa dugo ni Kristo. Remember that. No? Ang ubang karong relihiyon, nagtudlo sila, pero papaingon gyapon sa impyerno. Ang ilang tudlo, hinulsuli ang imong sala o balik sa Ginoo aron ikaw maluwas. Kana ba ang gisulti sa Ginoo? Ang gisulti sa Ginoo, tuuhan nimo ang iyang dugo, kay without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. There is no righteousness. Walang righteousness, walang adoption without the blood of Christ. Kaya, ang paraan na tayo po ay ma-reconcile no, doon sa Diyos Ama is yung ginawa ni Kristo kung tayo mananampalataya. Romans 3:25 hanggang 27.
3, verse 25 down to 27, Oh. whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. 27, where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of Okay. faith. Nabanggit dyan yung word of propitiation. That is one of the doctrine of salvation. Propitiatory work of Christ. Ang ibig pala sabihin, ang Diyos, nung nagkasala ang tao, na-impute ang kasalanan ni Adam sa humanity, no, Romans 3:12, 5:12, na because of one man, sin entered into the world, and death by sin, and all have sinned. No? Dahil sa kasalanan ni Adam. Listen to this. Lain sa kasalanan ni Adam, ang buong sanlibutan ay naging makasalanan. Dahil sa sala ni Adam. Sa verse 18, Romans 5:18, dahil sa kasalanan ni Adam, ang lahat ng mga tao sa mundo ay under judgment. Under the condemnation in hell. Hindi yun sa nagawa mong kasalanan at present. Ang magtulak sa iyo sa impyerno. It is the imputed sin from Adam. Pakibasa lang. Romans 5:18. Romans 5, verse 18, therefore, as by the offense of one judgment, The offense of one, who is that one? Adam. Sunod. came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one that freely came upon all men to justification Okay. of life. Yung dalawang one man dyan. One man, one man. Sino yung one man? Adam. Yung second one man? That's Jesus Christ. So because of one man, lahat ng mga tao is under judgment. Under condemnation. Ngayon, ang ano sa Father, ang requirement sa Father, kailangan dunay mamatay. Kinahanglan dunay maula nga dugo. O kinahanglan dunay mahalad nga katawan, nga lawas. Muna ang word nga propitiation. The offering that satisfy the wrath of God, that appease the wrath of God, is the sacrifice of His Son. Yan ang tinatawag na propitiation. Sabi niya doon, no, by faith in His blood. Kita, tinan nyo, by faith in His blood. Ano mangyari? 25, Brad. He is the propitiation. 3:25. Oh. Verse number 3, verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, Through faith in His blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, lahat ng mga kasalanan mo in the past, no, through the forbearance of God. mabura. At ibigay sa iyo yung righteousness. No, righteousness. Sa Biblia, maraming righteousness. There are 7 righteousness. One of that righteousness na wala sa lahat ng mga libro, nasa kay pulang ang tinatawag na righteousness of God. Ang righteousness of God, pag ang tao ay mananampalataya sa ginawa ni Kristo, the propitiatory work of Christ, siya ay patawarin at gawing matuwid, at bigyan siya ng katuwiran. Yung katuwiran na yan, o righteousness na yan, ay hindi yan galing sa'yo na anong ginawa mo, kundi that is a gift na righteousness. At the moment you believe, no, bigyan ka ng righteousness. I-declare ka na forgiven at bigyan ka ng righteousness. Romans chapter 5 verse 12. No? Tagyan ka ng righteousness. Ibigay sa iyo yung righteousness. Romans, 1 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians 5:21. Pakibasa. This is now preaching, no? Para makita ninyo. Now, this is what the way I preach the gospel. No? Na talagang wala na yung dawat-dawat, ampo-ampo, pangayog masaylo. Direct sa Bible. Okay. Unsay gisulti? 5:21, Oh. Corinthians, for he hath made him to
to be sin for us. Answer lang. Him hath made him to be sin for us. Ang he dyan, God the Father, hath made him, that's Jesus Christ. God the Father made Jesus Christ as to be sin for us. Siya ang nagkasala or siya ang nag-aako sa kasalanan, no? Pero wala siyang kasalanan. Anong sinabi dyan? Who knew no sin, Who knew no sin. but, But anong purpose? but he might be made the righteousness of God in him. Para makuha nato ang righteousness of God na naa kay Kristo. Every time nga mag-believe ka kay Kristo, your righteousness of God ibigay sa iyo. Bakit tayo qualified to go to heaven anytime mamatay tayo? Because we have the righteousness of God. The same as the righteousness of God in heaven. Galing yan sa Kanya. Hindi lang galing sa ating mga ginagawa. But that is the righteousness of God. That qualifies us to go to heaven. At the moment we believe the work of the Lord Jesus Christ. So nandito ka, akala mo na, ay, ako'y magsimba every Sunday para ako'y maligtas. Para sigurado ang kaligtasan ko. Kailangan ako early morning in Sunday. You know what? That is your own righteousness. Mabuting gawa yan. But that is tinatawag yung own righteousness. Ang kailangan na righteousness in the dispensation of grace is the righteousness of God na ma-impute sa tao. Kung wala yan, you will go to hell. You will go to hell. Paano? Not asking forgiveness, but by believing the blood of Jesus Christ. The finished work of Christ. The death, the burial, and the resurrection. Now, when we see the blood or cross or death ni Kristo, that is only the emblem of the three great transactions of Jesus Christ. The death, the burial, and the resurrection. No, representation lang ang pag mayroong kag-death, mayroong kag-cross, mayroong kag-sacrifice, nag-represent na siya sa iyang tulo ka transaksyon. Okay? So, muna mga igsoon nga gusto na ako na i-share sa inyo. Every now and then, God to me sa mga bukid, mga pastor, ga-share ko sa kaluwasan. Siya lahi lagi imong teaching sa kaluwasan. Wala ko kayo nga dawata si Kristo Jesus, no, pag-repent sa imong mga sala, pataas ang kamot, sunod siya ako sa bagambo. I never mentioned that. No? Because sometimes mga man-made na siya nga mga formula. Pero yung lang diya, believe. Faith in the blood of Jesus Christ. No? Nga naman, dili man makapasaylo. Listen to this. Ang pagpangayog pasaylo, maayo. Good. Pero ang pagpangayog pasaylo, aron ka maluwas, that's wrong. Kay when it comes to kaluwasan sa imong kalag, dili na mabura sa pagpangayog pasaylo, but by believing the finished work of Christ. Ingon sa Biblia, there is none righteous, no not one. Wala ba mo maglibog, anak? Nga there is none righteous, no not one? Nga sa Biblia, insa, walay matarong, wala bisan isa. Daghan kayong matarong sa Biblia. Pagkadagan, the first one nga iyon nga righteous, si Noah. He is the righteous sa tanan ng mga tao sa tibok kalibutan. Righteous si si Abraham, si Job, righteous. Pero bakit Romans 3:10? There is none righteous, no not one. Mapag-ibasa, Brad. Now, Genesis 1, Genesis 17:1. Genesis 7:1 man siguro. The first word ng righteousness in the Bible. 7. Genesis chapter 7, verse 1. Mm. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house to the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Si Noah, the first man na dimensyon na righteous, Noah. Sabi, there is none righteous. Daghan kay righteous sa Biblia. But anong ibig sabihin ng there is none righteous, no not one? Walay matarong, wala, bisan usa. Madaghan man matarong. No? Another, sa Luke chapter 1, verse 5 and 7. Luke 1, 5 and 7. Pakibasa, Brad. Luke chapter 1. 1, verse 5 and 7. Luke chapter 1, verse 5 and 7. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and their name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Ang papa o mama ni John the Baptist, righteous.
Bakit ingon ng Biblia, Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Manang yun ako, sa Biblia, si Abraham righteous. Sa diyanggi, hangad siya sa langit, inan sa Ginoo, hangad ka sa langit, ihapa ang mga kabituunan. No, count the stars, tell the stars. Kung maihap mo inana, kadaghan ang imong kaliwatan. And when Abraham believed sa sinabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, ikaw ay righteous sa aking harapan. There are righteous, many righteousness in the Bible. But, depende na ma-acquire nimo kung unsay sulti, unsay gi-require. But ang righteousness nga gi-require sa Ginoo, no, during the dispensation of grace, na kailangan kahit mabait ka, kahit ano bang yung ginagawa, palagi kang nagpunta sa church, no, palagi kang sumusunod sa mga gawain or nag-attend sa mga gawain ng church, hindi yan ang righteousness na tinatawag ng Diyos. Hinahanap ng Diyos. Ito yung tinatawag na righteousness of God. There is none righteous, no, not one. Kahit mabait ka, righteous ka, kay mayroong righteousness of the law. Pag sunod mo sa law, maging righteous ka. Pero sa dispensation of the grace of God, sa panahon natin ngayon, ang righteousness na hinahanap ng Diyos ay yung righteousness of God na ma-impute sa iyo. No? Muna ang kailangan. So dapat pala, kailangan sa atin mayroon tayong righteousness of God. Nga i-impute sa ato, ihatag sa ato. No? Paano daw? Yung sa 2 Corinthians 5:21, si Kristo ginawang makasalanan, no, upang maangkod na ato ang righteousness of God nga naa kay Kristo. Amen? That's salvation. Dili lang yung pagturo yung mga sa DBBS, kinsay gusto matog langit sa mga bata, kami, no, turn around. Save na mo! Ina na lang kasimple. No? Okay? So, niabot na gospel. Ay, usay na every now and then, ga-preach ko gospel. Bisan sa mga pastor, munang gina-accuse ko, manong ga-preach man na si Pastor Cesar, mga pastor nga mga baptist mo na. No, gina-accuse ko nila. Dito ka mag-preach sa ayaw anang mga pisban. Sa pisban na. No. Kung sa iyo na ko sa ila, kung dunay pastor nga lahi sa gospel sa akong giwali, I consider that man nga part sa akong ministry. Daghan mga pastor na luwas. Ano man, dili mi pareha. Kung pareha mi, unya ako siyang gaswilan, urag ga-fishing ko diya sa pisban. Pareha na ko siya, kabalo ba mo ang fish sa Biblia is unbeliever? Oh, dili man ang tawag sa Christian or believer fish. Member sa body of Christ, new creation. Iyon sa panahon sa Ginoo, I will make you fishers of men. Iyon ang Ginoo sa disciple. So, unsa din yung fisher of men? Sila mo'y preacher sa mga fish. Busa ang fish sa Biblia is unbeliever. And he made the 12 apostles to become a fishers of men, a fisher of that unbeliever. No? So muna nga, di yun mga makapreach ko gospel. Okay, balik na. No? Kingdom, law. Kabalo na mo, baptism. Busa, ang mga Pentecostal, masabta na to sila. No? Nga ang ilang preaching, baptism. Manumana mas Biblia. Ang makapasaylo sa sala, baptism. Karon nga doktrina na po ni, nga si Kristo di ay Pentecostal. Mark 1:4. Mark 1:4. Even after the cross, during the transition period, no? Kinsa ba imo brad kaning Mark 16:16. Mark 1:4. God be baptized in the wilderness and praise the baptism of repentance for the remission of sins. Awa. For the forgiveness or remission of sin. Unsa iyang gi-preach ni John the Baptist? Baptism of repentance. Yun ang baptism din ni John the Baptist. Baptism of repentance for the remission of sin. Imo brad. Mark chapter 16, verse 16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang baptism. Ang kaligtasan.
Sino ba ang nagtuturo ngayon na ang kaligtasan ay nasa bautismo? Pentecostal. Matthew chapter 3, verse 2 to 6. 2, 3. Nga din, laktod na lang din sa 6. Matthew Okay. chapter 3, verse 2, and saying, repent ye. Buwan na lang para makita na itong context. This one. Ah. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Okay. Verse 6. Verse 6. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Oh. Kanang pag-confess sa sala, that's biblical. Na ako'y katolik nga silingan. No? Isa, pastor, nga nung dili mam nag-confess sa sala? Ay, di ka confess. Confess na sa Bible. Confessing their sin. Siya nga, sa pari ba, pastor? Oh, tagaan ako mga verse sa Old Testament. No, ang mediator sa Old Testament is dili si Kristo. It is the priest. No? So, ang ilang mga sala, isulti nila sa priest. No, isulti sa Biblia. Nga dapat i-confess na ito ang sala dito sa priest. Kaya ang priest mo adto na dito sa Holy of Holies. Dalo niya ang imong ang imong mga sala gisulti nimo, pinaagi adtong mananap, na impute ang imong sala sa mananap, patyon ang manap, kaon ang dugo, iadto dito sa first sa second room, magitawag siya og holy place. Naa dito ang lampstand nga ipisik-pisik ang dugo. Kinsay magkandak ana. Every time nga ma-read nimo Leviticus chapter 1 to chapter 7, priest. So nakumbinsi siya, tinuod pastor. Tinuod na. Oh. Pero ako din siyang gitagaan, ba ni? That is under sa law. But pag-abot na sa grace, no? Si Kristo na nahimong mediator between man and God. Through sa iyang kamatayon. Basta mo na nga nawala na ang confession of sin tungod kay ang work sa priest gibuhat na ni Kristo as a mediator. Basta gitawag siya sa Hebrews high priest. No? So ngano dili man mo gatuog pari? Gatuog og pari. Oh, pero pag abot na po sa grace period, Ephesians chapter 4 verse 11, wala na gimension ang pari. Ang iyang gift sa church, pastor, evangelist, teachers ug apostles, nalabay naman ang mga apostles. So kung mahibaw lang nato, damur taganahan nga mag-suluining. Gahapon, bato dapit, diri. Pagsulod na to, di ba, na mga Jehovah's Witness to. Nya ang imo mga men nimo kay nang gawas mamod, mura sa ano, Jehovah's Witness. So, lami sila doon, sultihan nga naman, blind man na sila. Ayaw na sila i-blame, ayaw na sila naunsa man yung mga saksi ni Jehovah, mga impyernohon man. Blind na sila. Kinahanglan sila makadungog og glorious gospel should shine unto them. No, 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. No? Nga ang glorious gospel day may makawala sa tap-tap sa ilang mga mata o sa ilang una-una. Kinsa may nadala sa glorious gospel? Katong naluwas sa glorious gospel. No? So nindot yun kung makabalo ka sa teaching sa rightly dividing kay mura kag mangisog. Sa una, pag sa church, pag magsunod na gani ang mga saksi ni Jehovah, mga Mormons, may ilan man ako na kay magniktay man, no, parehas ani, no? Pag ana para nako, muhan ako, tago ko. Mahadlo ko, di ko kadipinsa, bisan pastor na ko, di ko kadipinsa sa akong pagkabaptis. Luoy kayo na ko nga, saan magin niya? Di man ko kadipinsa. Ampo ko sa ginuhantod, gihatag sa ginuning rightly dividing. Pag nag-rightly dividing, akong napangitaon sila, asa naman to niya. No? Pero dili nga arong awayo na ko sila because I know I have something to teach them. Abang ga basketball niya atong sa barista. Titsa, sabi siya. Pastor, agin na ko siya nga. O abang siya kailag, Pastor. Brad, mag-basketball taong magyabang buntag sa'yo diri. Nya, dili ko pwede. Kay Sabado ugma. Para na sa Ginoo. Ana din siya. Para sa Ginoo. Iko, Moriki. Balo din ko. Nga sa barista. Habang itsa-itsa mi. Brad, naman kay Biblia sa iyong balay. Yan na. Kabalo ba ka ng duha ka testamento sa Biblia? Siya, Old Testament, New Testament. No. Ikaw, Brad, asa man ka nabilong? Old Testament, New Testament? New Testament! No. Ano din siya, ang New Testament ba, asa nagsugod?
Hindi siya kabalo. Hindi siya kabalo. Ana? So, ina ko siya. Ang Old Testament para sa old nga mga tao, ang giling sa Ginoo aral sa old nga tao. Karon asa ka na bilog sa New Testament. So dapat sa New Testament dili na tong sa old. Gi-require man gyud sa Old Testament. Nga Sabado ka mo simba. Pag di ka mo simba Sabado, anak ka. No? So, nya mo ba? So, nasa something nga nakabutang siya una-una. Hala, lagi ba? Pag nakabalo ka, unsaon pag-present ni? Dili ni mo siya maaway. Pentecostal, di ni mo maaway. Nga ang kapasayloan sa sala, during sa time, sa 3 years nga ministry, not only the blood of Jesus Christ, even kay gi-preach na ang kingdom, ang pagpabautismo. Pero pag abot din eh, yun siya Apostle Paul, I am not sent to baptize, but to preach the gospel. So, may importante ni, no? Baptism. Nag-preach ang 12 apostles and even the Lord Jesus Christ. Kinahanglan mag-confess sa sala. No? Confessing their sins. Sala, nila gi-confess. Di ba? Gibasa ni mo, Brad? No, Matthew chapter 3, verse 6 naman siguro ito. No? Okay, pakibasa outro. And where baptized in Jordan, confessing your sins. Amen. So, ang confession sa sala is biblical. Yeah. But you need to put that into the right time or right dispensation. No? Importante. No, importante kayo. So, ang mga apostles, si Jesus Christ, no, si John the Baptist, the same ang ilang preaching. John the Baptist, Jesus Christ, o mga 12 apostles, the same. Wala sila nag-preach of death, burial, and resurrection. Listen to this. Maybe this is new sa uban ng mga kadung. Ha? So wala pa si Kristo namatay, wala sila nag-preach. Okay, tanaw na to. Mateo. No, Mateo chapter 16. Bisag mga tulo lang ka verse. No? Dinidenta sa basin na mo'y mga pangutana. No? Di man nato ni mahurot, no, daghan ni akong gibutang diri pero di ni nato kinia ang Matthew chapter 16 verse 21 paingon sa 23. Matthew chapter 16, verse 23, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art the best unto me. For thou savorest not the days of the kingdom of God, but those 16 na siya, Brad? Matthew chapter 16, Verse 21? verse 21. Oh. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. When he grew, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be not far from thee, Lord, we shall not get to thee. Okay. Iyon siya. During nga time, doon na si Kristo i-crucify. Gi-reveal niya sa iyang mga disciples nga ako pat yun. Mag-suffer ko sa mga elders o sa mga priest and be killed and be raised in the third day. Unsa ingon ni Peter? Verse 23. But he turned and said unto Peter, verse 22, Then Peter took him, gikuha niya, gibira niya si Kristo, no? And rebuke him. Yang gi-rebuke si Christ, inja, Be it far from thee, O Lord, this shall not be unto thee. Bira niya si Kristo, Ginoo, mapalayo na sa imo, di na mahitabo sa imo, Ginoo. Ha? Kung maubay gi-preach nila, inana ka ang ilang aksyon? Dapat di na mangyari sa imo, Ginoo. Ano man? They are waiting for their king. Kay kingdom ang preaching. Mamatay ang ilang king. Dapat, unang may isa, di na mahitabo sa imo, Ginoo. Another verse, Mark 9. Tulo lang ka verse, nga magpaila, nga during sa 3 years nga ministry ni Kristo, walay preaching sa death, burial, resurrection nga may pamaagi sa kaligtasan. Mark 9:31-32. Emo Brad Purdy, Luke 18:31 to 34. Luke 18:31 to 34. So, pakibasa, Brad. Mark chapter 9, verse 21 and 32. Hmm. He called his disciples and said unto them, The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him. And after that he is killed, he shall rise the third day.
but they understood not the saying and were afraid to ask him. They understood not their saying. Hindi nila naintindihan ang sinabi ni Kristo. Nireveal ni Kristo na mapako sa krus, mamatay siya. They understand not. Kung yan pa ang turo nila, bakit di nila naintindihan? Dahil hindi turo nila na si Kristo mamatay, ilibing at mabuhay muli ang kaligtasan. Ano ang gospel nila? Kingdom. It's about the reigning king. It's about Christ is the king na siya po ang maghari. Verse, ano mo Brad? Luke 18. No, Luke 18, 31, 34. 31, then he took unto him the 12 and said unto them, Behold, to go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, Delivered to Gentiles, shall be mocked, spitted on, entreated, and spitted on. sunod, And they will shall curse him, and scourged, put him to death, put him to death, the third day. shall rise again. Okay. Sinabi na ni Kristo, nireveal niya, mamatay siya. Pero unsa yung sa apostoles? Next verse. 34. And they understood none of these things. They understood none of these things. And this saying was hid from them. This saying was Hid from them. hid from them, gitago sa ilaha. Neither they knew the things which were spoken. Wala sila'y nahibawan sa gisulti. Tanawan ninyo. Daghan kayo gaturo karon na ang turo ng mga apostoles ay ang turo para sa atin. During this time, wala sila kabalo sa gospel ni Apostle Paul. Very clear kayo, no? Ato nang i-concise. Nga sa wala ba day si Kristo na matay, iba ang teaching. Even the 3 years ministry ni Kristo, na naisulat sa Matthew, Mark, Luke, John, prior to his death. Therefore, I conclude na yung Gospels book is not our doctrine. Sa hindi pa namatay si Kristo. Muna ayaw na nato libog-libogon, Pastor, ano mani? No? Tungod kay dili na siya doktrina to, doktrina na sa mga Hudyo, doktrina na sa kingdom. Now, si Kristo gi-preach during aning time that He is the Son of God. He is the Messiah. He is the King of the Jews. The reigning King, the coming King. That is why, the kingdom is at hand. Ni ana nga naman, natao na ang King. Natao na ang King. No? So, mauna ang preaching. Mauna ang gospel diri. Gospel of the kingdom. Pero sa ato din ni gospel of the grace of God. It's all about the amazing grace, work of the Lord Jesus Christ doon sa cross sa Calvary. Dami pa, pero since na po tayo na may ano pa man ta, preaching. Yung nabay pangutana, bisag dalawa lang. Or may activity ba tayo mamaya hapon? 4 o'clock. So, pwede kayo mag-direct approach sa akin. And then even bukas, no, nandito pa kami. Oo. Kung mayroon. Pastor, asang ginabok nga sa New Testament? Nag-umpisa? New Testament. Ang Asang abok yun? nga nag-umpisa. Dito sa kamatayon ni Kristo. So kung imong basahon ang asa ang kamatayon ni Kristo, niya ng Matthew, Mark, Luke, John, diha magsimula. No, diha magsimula. Okay, kag verse, Matthew 26. Matthew 26, example lang. Matthew 26. Verse 28. Yun din. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. So yung blood ni Kristo is the testament. Doon nag-start ang testamento, New Testament. No? Doon sa blood ni Kristo. Na-shed ang blood ni Kristo, bago ng testamento. Listen to this. Ang testamento, even the old and the new,
starts from the blood. Kaya ang nag-start ang Old Testament doon sa Exodus, sa diha nga ang blood gished niya og ang mga tao gipisik-bisikan, nagsugod dayon ang Old Testament. Old Testament. Dagan bang mga ano, Brad? Pero ang pinaka-point, ilocate nimo sa Mateo, Mark, Luke, John, or any book nga nagsimula na ang kamatayon ni Jesucristo, that is the starting of the New Testament. Okay? So, dito lang, after the cross, do New Testament na, pero mayroon tayong tinatawag na transitional period. No? Hindi pa nila alam, kahit sila mga apostolis nga nalumampas dito sa after the cross, na ang blood pala ni Kristo. Kaya ang Acts 2:37, the first preaching of Peter after the cross, ang makaparemission of sin paghapon, tubig paghapon bautismo. No? Acts 2:37, makibasa lang, Brad. Hindi nila alam, no? Pero kung sabihin mo, kanailan nag-start ang teaching about the grace, about the death, burial, resurrection, ang paraan sa kaligtasan, nag-start sa teaching ni Apostle Paul. No? Pero dito, under na siya. Kaso lang, wala pa na-reveal kasi ang doctrine of grace o doctrine of the body of Christ or church age, nagsimula lang na-reveal kay Apostle Paul. No? Pakibasa, Brad. Acts chapter 2, verse 37. And when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Okay. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, baptize, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, remission of sin. and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Tingnan nyo, after the cross na yan. Pero ang preaching ni Peter, repent, parehas sa Old Testament, sa before the cross. Baptize, remission. Ganina binasa natin, the baptism of repentance for remission of sin. Then saka lang ang gift of the Holy Ghost. So katapusan, ang gift of the Holy Ghost, matanggap ng tao ang Holy Ghost, pag mag-repent, magpabaptize siya. Pero sa kay Apostle Paul, in whom you trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, after you believe, you are sealed. Wala nang baptismo. So, during that time, diri, naapay transition, parehas pa sila diri sa iyang nakadugang lang ang indwelling of the Holy Spirit, unya, unti-unti, naintindihan nila na blood na pala ni Kristo. No? So, ang New Testament or New Testament, nag-start sa cross. Pero ang revelation about the New Testament doctrine or doctrine natin sa body of Christ, nag-start lang sa kay Apostle Paul. Dahil doon ni-reveal sa kanya. No, dito, ang gospel nila dito sa mga 12 apostles, including Matthias, ay parehas pa lang dito. Kingdom pa rin. So that's another topic. Pero pag abot kay ang Apostle Paul, dito gihatag siya ang dispensation of the grace of God. Na ang pag-deal na lang para sa Ginoo sa matag tao is by the grace na pinaagi na sa grace. No? Pinaagi na sa Okay, ano lang siguro, Pastor? No? Okay, Mamaya kung may tanong, hindi mamaya. pwede. Sige. Sana po, mayroon kayong natutunan, no? No? So, mayroon pa man tayong mamaya. Amen. Okay. Meron tayong 5 minutes break. 5 minutes break.